The Lord. Tayo tayong lahat. This is the part 3 of our continuity in claiming the promises in Psalms 91. So we will always receive this because it is the promise of the Lord for us. Kaya tayong lahat nakakaasa na lahat ng mga pangako ng Diyos para sa kanyang mga anak. Amen? Amen. Let us pray. Father, as I declare that this very morning, that this wonderful day that you have given us is such a day of triumph, such a day of victory, such a day of success sa bawat isa, sa bawat family, and sa bawat work at sa bawat business. Naniniwala kami, Lord, that this is the day that you have made so that we will rejoice and be glad. As we confess everything that is good and perfect gift will come into our life right now, Lord, and all the answered prayer, Panginoon, kiniklaim po namin right now, even the deepest desire of our hearts, you will be given to us, Lord, with the gratitude na binibigay po namin sa iyo. Lord, found us, Lord, naging kami faithful para po sa iyo because you remain faithful unto us. Salamat po for your word that we're going to be heard, because it is the Holy Spirit that will teach us and guide us and even correct us, Lord. Salamat po, Ama, sa iyong mayamang salita namin tatanggapin na magbibigay dulot ng kalakasan, kagalakan sa bawat isa. This is all our prayer with thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Pakisabi sa bawat isa, you are richly blessed. Amen. Thank you, Lord. Amen. Now, in our part 3, we will talk about, nung last Sunday, we talk about abiding, the principle of abiding, the importance of abiding. But today, we will more focus on confession. May confession kasi yung psalmista rito, yung writer nito, he confessed, no? And I said he because it belongs to David, no? At kaya napakalaga na ano yung confession dito. Tignan natin. Sabi ko nga hanggang verse 16 to. Verse 2 pa lang to. Praise the Lord. Kunin natin sa verse 2 ng New Century Version. Yung verse 2 niya ng Psalms 91. Let's talk about. Sabi po ng Psalms 91 verse 2, I will say to the Lord, yan, sa New Century Version, you are my place of safety and protection. Yun yung kanyang sinabi, no? Sabi niya, I will say. So, mayroong confession napakalaga rito. Na after niya sinabi, he who dwells in the shelter or in the secret place of the Most High shall abide or shall rest under the shadow of the Almighty. And I will say. So, meron siyang deklarasyon. Meron siyang gustong sabihin, gustong ipahayag na habang siya'y nakadwell, habang siya'y naka-abide in the presence of God, in the shelter or in the secret place, ay mahayag niya. Ano sa Tagalog, Brother Michael? Muog ka at kanlungan. Praise the Lord. Hallelujah. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. Sabi sa ibang translation. Dito, you are my place of safety and protection. Pinababaw niya para lalo daw natin maintindihan. Itong kanyang sinasabi, ito palang lugar niya, lalo niya malaki, no? Na nasa lugar ako ng kaligtasan. Hallelujah. At pag-iingat. Wow. Sigurado hindi ka naalis kay Lord. Amen? Siya lang ang makapagbigay sa atin ito. And you are my God, and I trust you. In Amplified Version, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. On Him I lean. Hallelujah. Ganda. I lean and rely. And in Him I confidently trust. Lubos akong nagtitiwala. Praise the Lord.
Another version, the NIV readers, I will say about the Lord. Ito mga katangian daw ni Lord. He is my place of safety. He is like a fort. Wow. Ito magandang ginamit. Hindi fortress lang, no? Kundi fort. Ano ba mga fort na alam natin? Fort Santiago, Fort Bonifacio. Tama ba yung spelling ko sa Fort Bonifacio? Ano yung sa barko? P naman yun, no? Tama ba yan? Mr. John P, no? Oo. Pero yung FORT talaga, ito ay talagang lugar na maraming pader. He is like a fort to me. Di ba sabing ganun? Ang bumangga. Pag binangga mo to, parang ang bumangga sa pader. May mga ganun terminology, di ba? Ikaw, magbabounce back ka eh. Ibig sabihin, matibay. Kaya, yung katabi mo, pader yan. Di yan basta-basta. Huwag kang magalit. Talagang spiritually pader yan. Kaya, protektado ka dyan. Lalo yung tumayo kayo na rito. Hindi ko alam kung sino tinutukoy niya, babae, lalaki tumayo rito eh. Basta mga pader yun. Praise the Lord. No? Fourth, and He is my God, I trust in Him. So what a powerful confessions. Amen? Lahat binanggit, refuge, a place of safety, bulwark, parang bulwark ang tinag-uusapan, parang defender, fort, binanggit yung fort, and we can confidently trust. So, these are the confession na dapat sa mga anak ng Diyos, binabanggit lagi ito. Kasi pagka hindi tayo nagko-confess regarding God, regarding our God, parang hindi mo masyadong kilala. Diba? If someone or somebody na gusto mong ipakilala, ipahayag, o ipahayag siya sa ibang mga tao, kilalang-kilala mo yung mga katangian niya eh. Alam na alam mo, kaya mo ipagmalaki siya. Si ganyan, oo, siya yun. Ibang klase yun. Lover yun. Sweet yun. Ano pa? Giver yun. Generous yun. Understanding. Maalalahanin. Maputi. Pati kulay, nababanggit mo rin. Medyo mababa nga lang. Pero ano pa rin yun? Pag gumalaki pa rin mababa, di ba? Kasi the more nagpapakumbaba ka, tinataas ka ni Lord. So, ibig sabihin, when you confess something, because it is true, alam nyo yung truth dito, lalong nangyayari. Lalo pang na-empower. Kasi merong nag-a-agree doon sa katangian niya. Lalong may nagko-confirm. Yeah, that's the right word. Lalong may nagko-confirm. Kasi kahit sabihin mo sa sarili mo yon, pero lalo mas maganda kung may nagsasabi para sa'yo. Tama? Kasi ikaw na yan, pero mas maganda lalong may nagsasabi para sa'yo. Nagko-confirm lang yon. And that's the word agreement, and that is the word confession. At pag may confession, may power. Hallelujah. Tignan mo sa Romans 10:9, one of the memory verse ng mga mens. If you confess with your mouth. Kung ipapahayag mo daw sa iyong mga bibig o labi na ang Panginoong Hesus at mananampalataya ka sa iyong puso na siya'y binuhay mula sa mga patay. Ano mangyayari daw? If you confess, ito lang, if you confess, ano dulo? Anong promise to claim? You will what? Sa confession may salvation. Amen? Hello? Hindi doon sa papasok ka sa room na butas-butas at mayroon parang kurtina, doon ka magko-confess. Hindi yun. Hindi po yun ang pinag-uusapan dito. Ang confession, pagpapahayag na mula sa puso mo. And that is power. Kaya nga, when we confess, no, because we have been saved by believing in our heart and confessing in our mouth. Sabi din, no? Believing in our heart and confessing in our mouth. The truths of God's Word that makes us saved regarding the Lord Jesus Christ. So, kaya nga, yung laman ng puso natin, na kapag ipinapahayag po natin ito,
Yun yung agreement eh. Yun yung confession na nangyayari. So there is a definite relationship between confessing in our mouth and believing in our heart. So merong kaugnayan po yan eh. Bakit? Kasi when your heart, makinig, when your heart and your mouth, dapat hindi magkahiwalayan ha. When your heart and your mouth, pakihawak ang puso. Pakihawak ang labi. Yan. Gaano kalayo yan? Wala pang isang ruler yan. Ibig sabihin, dapat yan connected. Diba? When your heart and your mouth are in agreement, okay na, Matthew. Praise the Lord. Masyado masunurin talaga sa akin to. I declare supernatural promotion para sa iyo. When your heart and your mouth are in agreement, anong mangyayari? Supernatural power is released. Kasi dito ho yan eh. Diba? Paano mangyayari supernatural? Biblical ba yan? Tignan natin. Nagpipicture. Okay naman susunod sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 11:23. Totoo ba yun? Ito, balikan ko ha. When our heart and our mouth are in agreement, nagkakasundo dapat, nagkakaisa dapat si puso at si bibig. Tama ba yun? Oo. Alisin na muna natin sa biblical. Di ba sa mga love life, kung ano yung laman ng puso, kaya minsan bobo daw eh. Ito nasusunod eh. At sasabihin mo yun, I love you. Oh. At sasagot siya, I love you. 3. 2 pala. Kasi pangatlo na yun. Diba? So yun eh, lumalabas bibig mo yun. Kaya there is a supernatural, kung kay Lord lalo, there is a supernatural power that will going to be released. Ano nangyari? Sa Mark 11:23, tignan natin yung biblical reference natin kung totoo bang may supernatural power na marirelease. Ano sabi ni Lord? Si Lord nagsabi nito, hindi apostles ha? Truly I tell you, if anyone says, kung ang sino man daw maghahayag, magsasalita, magsasabi, wala ka nang susuutan talaga dito. Sabi ni Lord dun eh, if anyone says, so ibig sabihin, hindi ka pinipilit. Kung gusto mo lang naman. If anyone says, to this mountain, pag sinabi mountain talaga, unmovable po yun. Ano na po yan? Wala pong kahit anong bulldozer gawin po dyan, nahihirapan. Ibig sabihin, talagang matibay po yan. At pag sinabi naman mountain sa atin, figuratively, pag si Lord po nagsasalita, china-challenge tayo, but mountains is something that will hinder us, something that is challenging us, or something, in short, a problem unto us. Pero sabi ni Lord, if you say something to this mountain, if you say to this mountain, ano raw yun? Uutusan mo eh. Nauutusan pala problema. Ikaw, problema ko, pumunta ka sa kanya para problemahin ka. Huwag ka naman personal, no? Wala, bawal naman yan. Hayaan mong pupuntahin mo sa dagat. Sabi raw dito, go! Throw yourself. May ginawa ba siya? Wala. Ano sinawa lang niya? Say. Inutusan lang. Sabi ni Lord, balikan ko lang ha, para lang nagtatagpo tayo ha. When your heart and your mouth are in agreement, supernatural power is released. Ano yung sabihin to? May letter F na nakapaloob dito eh. And what is that? Faith. Ang mga mahilig mag-confession lang mga may faith sa buhay. You will not confess kasi magdadoubt ka. But if you are full of faith, you always confess what is written in the Word of God. Kaya may supernatural kasi dito ho nangyayari yun eh. Diba sabi ni David, singit lang ang konti, I have hidden your word in my heart. Hallelujah. I store your word in my heart so that I will not sin against you. Upang hindi ako. Bakit yun ang lumabas kay David? Para daw kasi kung anong laman ng puso, lalabas sa bibig yan. Pag ito'y punong-puno ng salita ng Diyos, lalabas po dyan, papuri sa Panginoon. Amen? Kaya,
There is supernatural release. Gusto kong balikan to. Pag nag-agree yan, kaya magagawa mo to. If anyone says to this mountain, so every time, no, don't murmur, don't complain. Sabi nga sa military, obey first before you complain. Tignan mo muna ano pwede mong gawin sa nagaganap sa buhay natin. Amen? Hello? Yes, lahat naman may problema eh. Lahat naman may hamon sa buhay. Pero ano pagkakaiba dito? Dito makikita ang totoong Kristiyano sa bibig. Kasi nasa puso yun. Magreklamo ka na ba agad? Mang-aaway ka na ba agad? Mandadamay ka na ba agad? O titignan mo to sa salita ng Diyos, ano ba ang pwede kong gawin? Lord, let my heart be agreement to my mouth. Ano sabi ni Lord? Truly I tell you, if anyone says to this mountain, babalikan po natin Psalms 91. Pinapakita ko lang dito, bakit nahayag ng salmista ng 91, and I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, and my God. Because of his heart, na alam niyang nagdwell siya doon sa secret place of the Most High. Kaya nga, go throw yourself into the sea. Ang hirap nito, bundok, lilipat, maglalakad yung bundok. Eh, sigurado ang bundok at ang dagat, magkahiwalay din yan, magkalayo yan. Tama ba? Hello? So, hindi yung dagat ang pupunta eh. Yung bundok ang pupunta raw. Paano mangyayari yun? Dito. Ang hirap intindihin. Di ba? Logically, illogical. Tama ba? Logically, illogical. Practically, impractical. Hindi pwede mangyari sa natural. Kasi nga, naturally, supernaturally. Dapat. Paano mangyayari yun? Well, with the faith in your heart. Ang laki ng problema mo. Dumating sa iyo itong ganito mga bagay. Lalampasan mo to. Dapat. Pero meron palang bahagi din na yung confession na kapakapangyarihan. Sasabihin mo pala ganito. Sino nanonood ng replay? Yung minsan niya tutuwa kang inuulit mo lang pinapalabas mo. Oy, huwag kayong mag... Oh. Daming ano rito, daming ano rito, pariseyo. Di ba, tuwan-tuwa tayo, alam mo nang palabas, alam mo nangyayari, tuwan-tuwa ka doon. Di ba? Why not i-apply mo rin to? Sabihin mo, oy, yan ka na naman. Replay na to eh. Ang dulo rin ito, panalo ako. Wow. Andiyan po ba tayo? That's the power of confession. Ano man yung dumating sa'yo, sabi mo agad, alam ko na to. Ang dulo nito, yes, para akong si Cardo lang. Bubugbugin muna, pero ang dulo, panalo pa rin ako. Amen? Hello? Oh, di ganun din. May mangyayari muna sa akin, iiyak din ako, magtatala kayo mag-asawa, ang aking mga anak, mahihirapan. Pero bandang huli, magiging masaya kami. Kasi replay na to. Amen? Hello? Oh, so meron palang dapat gawin. So utusan na natin. Oy, replay ka na. Shh, labas-labas. Hindi ka welcome sa bahay namin to. Kasi lahat to spirit. Andiyan po ba tayo? Kasi we are engaged in the spiritual battle. Because we are spiritual. Hindi na tayo natural. We are living by faith. And that is spiritual. Wala sa 5 sense of faith. Tama, hello? Wala sa 5 sense of faith eh. Seeing, hearing, touching, smelling, and tasting. Parang wala. Parang di nag-aral ito mga nakakarap ko. Pero yung faith wala doon. And that is the supernatural. Amen, hello? Doon mo nga papasok yung confession natin eh. O ikaw, replay na to eh. Labas-labas ka sa bahay namin. Hindi ka welcome dito sa amin. Pero tinatrabaho yun. You create something from nothing to something and from something to great thing. Amen? Sinong gusto ng great thing? Hallelujah. Let's start for the confession. Go throw yourself into the sea and does not doubt. Ito, does not doubt in their heart. Ito, may kinalaman eh. Magsasalita ka pero dito hindi ka nagdududa. Doon pa lang sa foundation, alam mo na hindi ka dapat mag-doubt. Does not doubt in their heart, but believes that what
they say. Yung sinasabi mo mangyayari, hindi ito para salita-salita lang. Alam mo, every declaration, what you confess, you will. Come on, what you confess, you will. Oh. Kung anong sinabi mo mangyayari, kasi yan ang pakapangyarihan ng salita ng Diyos. Si Lord nagsabi ito, kino-confirm lang eh. But believes what they say will happen and it will be done. It will done for them. At mangyayari ito sa kanila. What a powerful confession. Because God works in our life on the best basis of our confession. Tandaan natin to. Mark this word. God works in your life. Alam na ni Kai ang susulat niya sa picture ko. God works in your life on the basis of your confession. Kikilos ang Diyos sa iyong buhay. Excuse me. Nakabase yan kung ano ang ipinapahayag mo. At ang ipapahayag mo, hindi your word, but His word. You don't create your own word, but you just confess His own word. Amen. Hello. We will not create new word para sa atin. We just want to confirm what is the word of the Lord. So God works in our life. Kaya nga tinyo nanonotice natin yan sa mga churches. Sana wala dito niyan. Kaya nga sa mga churches na lang. Kakalungkot po ito. They don't believe in divine healing. They just believe in the healing of medicine. But they don't believe in divine healing. Yes! Merong healing, pero pag pinag-uusapan ng divine healing, parang ayaw maniwala doon. Ano magaganap? When you don't confess that the healing belongs to the Lord, you will not be healed. Amen? Kaya kino-confess natin that Jesus is Lord, siya Lord talaga. Pag hindi mo kinonfess yan, hindi ka maliligtas. Sabi doon you will be saved. And even if you never confess, He is my healer, you will never be healed. Dahil siya nga ang pinaka-highest, the greatest doctor or physician ng buhay natin. And that is why I declare, always healing is available unto you. In your family, in your own household, in Jesus' name. Amen? What we confess, sabi, God works in our life on the basis of our confession. Because whatever you believe in your heart comes out in your confession. Kung ano ang paniniwala natin mula sa puso natin, lalabas yan. Ano sabi? Totoo. Tignan natin. May verse ba ho yan? Tignan natin ang Luke 6:45 in the New Living Translation. A good person. Everybody say good person. Pakisabi mo, ako yon. Wow. Praise the Lord. A good person produces good things from the treasury of good heart. Ang mabuting tao daw, lumalabas sa kanya mga kabutihan mula daw saan? Sa kaibuturan ng kanyang puso. Pero may isa pa ho, person. An evil person. Pakisabi, hindi ikaw yan. Produces evil things from, same din, treasury. May kayamanan talagang puso, ano? Tama? Kaya nga, anong klaseng kayamanan na nasa loob ng puso natin? Sabi rito, what you say flows from what is in your heart. Balikan ko lang ito. Whatever you believe in your heart comes out in your confession. What you say flows from what is in your heart. Ang sabi nibang translation, sa NIV, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung anong laman ng puso, lalabas sa bibig talaga eh. What you say flows. Dadaloy ito. Kaya pala may dumadaloy sa bibig natin. Kaya pag ang laman ng puso mo galit, ramdam na ramdam ng katabi mo galit eh. Pag ang laman ng puso mo selos, lalo sa may mga asawa, kaalis pa lang, saan ka na? No? Kalalabas pa lang ng bahay, saan ka na? Tapos mga ilang minuto, nag-text, saan ka nakasakay? No?
sinong katabi mo dyan? Oh, pati ba katabi? Driver katabi ko rito. Baka bading yung driver. Lahat tamang duda eh. Kaya laman ng puso mo, puro duda. Duda talaga lalabas sa bibig mo talaga. Hello, pakisabi sa katabi mo. Hindi ikaw yun. Huwag kang seryoso. Ay, nako. Because whatever you believe and say of the Lord, that is what He will be in your life. Amen. Hello. Whatever you believe, kung ano paniniwala mo, at sinasabi mo to sa Panginoon, and ito'y gagawin niya para sa iyo. Ang sarap nito mga kapatid. Kaya ingatan po natin ang ating mga labi. Whatever you believe and say of the Lord. Ano sabi ng Psalms 91? And I will say of the Lord. He is my. Hallelujah. And He will be in your life. Yan ang gagawin niya sa iyo. Kung sinasabi mong, the Lord is my protector, gagawin niya sa iyo yan. Amen. Hello. Sinabi mo yan eh. Para sa Kanya yan. Siya ang totoong Lodi natin. Amen. Hello. Amen. Hallelujah. So, ngayon pa lang i-declare na po natin to sabay-sabay tayo. He is our number one. Come on. With all our heart, He is our healer. Come on. He is my healer. Hallelujah. He is my guide. He is my comforter. He is my deliverer. He is my provider. Ito pa, pinamaganda. He is my financier. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. It will happen to you. Amen. The more you confess it. Hallelujah. Alam nyo, kung sino man ho na-assign dito minsan, yung mga declaration natin na sevenfold blessing natin, don't just read it. Read it, kung kailangan natin i-memorize ito, read it with all emotion na talagang mangyayari sa buhay natin. Why? Kaya nga power of declaration eh. Of sevenfold blessings. Kaya nga the more you provide everything from your mouth. Balikan ko to. Ano sabi raw dyan? Sorry. Whatever you believe and say of the Lord. Sino si Lord sa atin? Healer, provide, purporter, deliverer, wow, provider, and financier. Saan ka pa? Yan lagi ang gagawin ng Panginoon sa iyo. Amen. Come on, come on. Hallelujah. Give Him a praise. Hallelujah. Kaya nga, and the question is, what do you say of the Lord? Ano ang sinapahayag natin? Paalala po ito, Proverbs 18:21 in the New International Version. The tongue, asan ba ang tongue? Nandito, tama? Tama, hello? Sino ba talaga nagsasalita? Itong labi o yung tongue? Oh, tongue. Ano ba pronunciation? Tongue? Tongue. The tongue has the power of, may kapangyarihan daw ito ng buhay at kamatayan. Nakasalalay daw sa ating mga bibig. So sabi ko nga dati, di ba? Words is not just for communication. Words is also for creation. Ang salita ay hindi lang pakikipag-usap. Ang salita ay paglikha din. Because the Word of God said, let there be light. Nagkaroon ng liwanag. It creates something from nothing and to great things. Kaya magandang piliin natin. Yung makalilikha tayo ng magandang mga bagay. Sabi, the tongue has the power of life and death, and those who love it, kung gusto mo lagi sinasabi ito, ito bunga, ito consequence, ito mangyayari sa'yo. Amen? Hello? Kaya it reminds us, those who love it will eat its fruit. Yung mga resulta nito, kagagawan mo rin. Kaya nga, sa may mga anak, lagi mong i-declare, ang talino ng anak ko. Hallelujah. Sabihin mo sa kanya, kamukha kita. Hallelujah. Sana all. Diba? The more you declare, the tongue has the power of life. And those who love it will eat its fruit. Kaya napakalaga po ng lahat ng ating mga nasasambit.
Ito'y may pananampalatayang ginagawa. Kaya kung gusto natin ng buhay, let us always declare life-giving. Amen? Paglabas pa lang ng bahay, thank you Lord, iingatan mo ako, makakarating ako sa church. Hallelujah. And I will worship you with all my heart. And I will receive everything that you have prepared for us, for my family. Tinatanggap ko po ito because you are my provider. What you confess, you will possess. Basta may faith sa puso mo yan. Don't doubt. Hallelujah. So what do you say again of the Lord? That's the question lagi. Sa tulad ng Psalms 91 verse 2. And I will say, pinili niyang sabihin to eh. The word I will, ginugusto. Tandaan natin, pag nandun yung will, comes from the word willingness. Ginugusto. Iba yung can sa will. Yung can, kaya mo yan. Pero iba yung will. Kasi maraming may kakayanan pero ayaw. Maraming may kakayang gawin pero ayaw gawin. Nandiyan po ba kayo? Kasi magkaiba yung can sa will. Yes, God is able, pero God also is willing. Kasi yung can, able yun eh. Kakayanan mo yun eh. Pero maraming may kakayanan pero ayaw gawin. Pero the word will, and I will say, gugustuhin kong sabihin ito. Iba yung knowledgeable ka lang sa sasabihin mo pa sa knowledge na meron ka. Iba yung kilala mo lang ang Diyos sa babanggitin mo ang tungkol sa Diyos. Amen? Hello? Kaya nga, what comes of our mouth in times of trouble? Anong lalabas sa bibig natin sa panahon na may trouble tayo? Anong lalabas dito? Swear words ba yung ang angry words? Mga useless questions? Tatanungin mo ang Diyos, bakit ganito? Ang dami mong bakit? Alam nyo, nung nagte-testimony rito si Brother Michael, talagang sinasabi niya talagang before nawala si Ate Lydia, mabutit na ihanda sila. Kasi kung hindi sila naihanda, sabi niya, maraming useless questions na lalabas sa bibig. Tama? Ganun lang naman kasimple yun eh. Bakit useless questions? Kasi hindi bagay sa Panginoon. Question naman siya noon, ganun. But because he said this as a part of preparation sa kanila, ano lumabas sa kanyang bibig? Na sinasabi kanina, all things work together for good. Lahat kasi na i-prepare. Although maliliit pa ang malaki na yan, bata, anak. Nandun yung kanyang pagpapahayag. Iyak na nga si Ate Eddie sa likod eh. Sinaway ko lang eh. Kasi iyak niya, ingay eh. Amen? So, what comes of our mouth in times of trouble? What do you say of the Lord? Do you feel like yung asawa ni Hope, nung nangyayari na sa kanyang ganito, sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na? Grabe. What do you say of the Lord? Ano sabi ni Hope? The Lord give it. The Lord take it. Blessed be the name of the Lord. Nakalagay doon sa talatang doon. Since that, hindi nagkakasala si Hope kahit ganun pa ang nangyayari sa kanya. Why? Because of the confession. Kaya nga, the person with an intimate relationship with God, na siya nagdwell in the secret place of the Most High, ito ang masasabi niya, He is my refuge, my fortress, my God, in whom will I trust. Kaya nga, hindi sinabi po diyang, God is just a refuge. Ang ganda ho pagkakasabi diyan, He is my. It is a personal confession. Personal confession ni David po ito. Na nag-a-arise doon sa kanyang relasyon na nagmumula sa secret place. Kaya niya nahayag yan kasi nasa secret place siya. Naranasan niya doon sa lugar ng Panginoon. Doon sa malabay na pakpak na sabi sa Tagalog kanina. Na yung lilim ng Diyos daw lagi niyang nararanasan. It is a personal confession. Yes, tama ang sinasabi ng mga magulang natin tungkol sa Diyos. Tama yon sinasabi ng mga pastor natin tungkol sa Diyos.
but it is what you say. Diba? It is what you say about Him that releases the power of confession on your life. It is what you say. It is not the saying of others. It is what you say. Kasi dapat may personal din tayong touch sa Panginoon. My God, hallelujah. My refuge, my fortress. Because proper confession means, ito you come into agreement with God. Kayo ka nag-agree? Kay God, hindi sa iba eh. Nag-agree kay God at dinideclare mo yung same word na rin. The same thing He has said in His Word. Yung nasabi niya na sa Biblia, nasabi na babasa natin yan, aagrihan mo lang yun. Hirap ba ho ba yun? Mahirap bang agrihan yung salita na Diyos? Hindi, tama? Nung sinabing, get up and be healed, oh yes Lord, babangon ako at malakas ako. Hallelujah. Kaya nga, it is the proper confession. Yung daw, alin daw yung, kasi maraming confession na hindi proper. Ang proper confession, you come to agreement with God and declare the same thing. Dinideclare mo lang same thing. Sabi ko nga, we will not confess our own word. We will not create our own word. We will just confess the very word of our Lord. Amen. Amen. So that is the proper confession. Kaya nga ho, saan ba ng Hebrews 10:23? Let us hold fast the profession or the confession of our faith without, come on, without, walang pag-aalinlangan. Ang kinoconfess daw natin, yung faith na meron daw tayo. For He is what? Faithful that promise. Siyang nangako ay tapat. Sino ba nangako sa atin? Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y ang tangi kong sandigan. Kapangako mo'y tapat, magpakailanman. Pangako'y di iiwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Siyang tapat na nangako eh. Amen? Yung kantang yun, sinasabi yun na talagang humahawak sa kanyang pangako. You're not just singing it. You have to sing it with all your heart. When that's kind of lyrics na talagang hinangahawakan mo yun, na totoong pangako ng Panginoon. You come to agreement with the confession of your faith. Hallelujah. Come on, give Him the glory. Hallelujah. He is faithful. Isa-isahin po natin to with the minutes na natitira sa akin. First confession niya, He is my refuge. Amen? Sabi niya, He is my refuge. And the psalmist declared, I will say of the Lord, He is my refuge. Verse 2. Alam niyo, the words I will say dito, ito ho ay continuously saying something. Yung pala yung sinasabing, I will say, it implies continuously saying something. Patuloy na sinasabi. The word I will say, ibig sabihin, wala makakapigil dyan. And I will say, hallelujah, gugustuhin kong magsalita ng ganito. Walang kokontra sa'yo. Because it implies continuously saying something. That is the word I will say. The word refuge, mga kapatid, speaks of hiding place. Ang refuge ha. Tanda natin. Ano sa Tagalog to? Muog. It speaks of hiding place. Hallelujah. Pag nasa hiding place ka, wala makakakita sa'yo. Kaya nga hiding place Meron kang pagtataguan sa lugar ng Panginoon. A place of safety, security, and rest. Yan daw ang refuge. When no one there is in times of trouble, when everyone fails you, God is our refuge. Amen? Don't look around for help. Look to Him as our refuge. Yan ang ating pangahawakan. Kaya nga, the Lord also be a refuge. Itong sabi ni David Ang dami niyang sinabi sa Psalms 99. The Lord will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. Psalms chapter 9 verse 9. Ano sabi ng Psalms 46 verse 1? God is our refuge and strength, a very present help. Laging nandyan daw sa panahon ng ating kaguluhan. Tandaan mo, He is always Jehovah Shammah. Amen? Kaya nga, in this sinful world, dito sa mundong ito, mga kapatid, you will definitely need a refuge. Wala na tayong pupuntahan, kundi ang Diyos na lang talaga. Lahat, pag
Lalo na pag meron kang takot na lagi naisip, saan ako pupunta? Alam mo yung mga commercial na ganun, saan ako tutungo? Wala nang ligtas na lugar. Pero tatanda mo, as a man and a woman of faith tayong lahat, lagi pagkasama ang Diyos natin, siya ang ating fortress. Amen? Amen? Siya ang ating refuge. Hallelujah. Sa kaya nga, wag daw tayo magbakasyon lang sa secret place. Dapat habitation. Lagi tayo dapat cover ng Panginoon. Hindi lang day off natin kasi papasok tayo doon. No, dapat laging always be in the presence of the Lord. So you need a refuge where you can abide continually. Yan ho ang kailangan natin. Pangalawang confession niya, He is my fortress. He is my fortress. And the word fortress, mga kapatid, speaks of watchtower. Hallelujah. Pag sinabing watchtower, talagang lahat kita eh. Where guard is set, talagang may mga bantay ka talaga. And also a place of fortification. Pader talaga po ito. Against enemy, hindi makakapanay. Kaya I declare every house natin, may mga fortress tayo, fortification ng Panginoon sa buhay natin. Amen? The Psalms 91 is always in our house. Kaya nga, ang sarap tignan lagi, yung sasakyan ko lagi, dati may Psalms 91 protected. Hallelujah. Magpagawa po kayo nun, han? Amen, may bayad po yun. Sa may mga sasakyan, nakalagay, Psalms 91 protected. Hallelujah. Punta ka lang kayo kay Isay. Hallelujah. Ang may-ari po si Isay, hindi si Samuel. Si Isay po. Para may bayad talaga. Pag babae, may bayad eh. No? Pag lalaki, walang bayad. Kaya sa babae kayo magbayad. Amen? Ang ganda no, sa sasakyan nyo, Psalms 91 protected. At doon pa lang may deklarasyon ka na. Bagay sa kulay pulang sasakyan nyo, dapat mayroon yun. Hallelujah. Psalms 144 verse 2. He is my loving God. Itong deklarasyon, no? And my fortress, my stronghold, and my deliverer, my shield, in whom I take refuge, who subdues people under me. Ang sarap nito. It is the confession of David. Kompleto eh. Yung kanyang fortress, stronghold, deliverer, shield. Hallelujah. Kapatid, naglalakad ka, aalis ka. Alam niyo yung dating commercial na parang naglalakad, may bumabaril ng mga kung ano ng mga sakit, hindi tumadating sa kanya. Kasi may immunization program ka. Hallelujah. And I declare, the immune system of the Lord belongs to you. Hallelujah. Amen? Amen. Come on, receive it. Hallelujah. Kaya nga, if you are abiding in the secret place, tayo lahat na nasa secret place of the Most High, you don't have to flee there because you are already there. Huwag ka nang umalis sa piling ng Diyos because He is our refuge and our fortress. We will abide in Him. You don't abandon Him because He don't abandon you. He didn't abandon you. Hindi mo siya iiwanan. Ako hindi ko iiwanan si Lord. Kasi hindi naman ako iiwanan talaga ni Lord. Amen? Amen, amen, amen. You will abide in His presence, in His security. Lahat tayo secure kay Lord. Kaya nga, pangatlong declaration niya, He is my God. Hallelujah. Amen. Hello. Diyos niyo ba siya? Diyos niyo ba yung nasa Psalms 91? Hallelujah. The final declaration, sabi niya, He is my God, in whom I will trust. So, we must become personal sa atin ng Diyos. Dapat personal natin. It is not intellectual only. It is not just knowledge. It is a personal experience na meron tayong Diyos na nagpagaling sa'yo. Hallelujah. Amen? Na nagpala sa'yo. Nag-ingat sa'yo araw-araw. Sa mga mahal mo sa buhay na nasa malayo, alam ko, iingatan ng Panginoon because of your confession. Amen? At yung mga dapat bumalik sa'yo, ire-restore ni Lord yan. Hallelujah. Because God is our restorer. So, that is our personal knowledge. Kaya nga, I will say of the Lord. Come on, sabay-sabay tayo. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. So, God works in your life on the basis of your confession. Come on, hallelujah. God works in your life on the basis of your confession. Kaya nga, sabi ng Psalms 81:10, pinaalala to sa atin, for it is I, the Lord your God, who rescued you. So, inalis ka na sa dati mong buhay. The word Egypt is the old life po natin. Inalis ka na dyan. Anong gusto lang ni Lord?
Always confess to Him. Open your mouth wide. Come on, open. It's the power of confession. Dapat yung bibig mo yan, gagamitin mo yan sa confession ni Lord. At ang sabi ni Lord, invitation niya, lalo mong lakihan daw. Open your wide. Ano si Lord sa atin? He is our hallelujah. Fortress. Hallelujah. Open your mouth wide. Kung anong gusto mong sabihin, sabihin mo kay Lord. Hallelujah. Ano sabi niya? Ang pangako niya, and I will fill it with good things. Pupunuan niya raw ito. Kung anong sinabi mo, narinig niya yan. Saan nakikita yan? Ito ho yan, Numbers 14:28. Now I tell them this, as surely as I live. Totoo bang nabubuhay lagi ang Panginoon? Buhay ba ang Diyos magpakailanman? Ito kagandahan, hindi namamatay ang Diyos. Sabi niya, as surely as I live, declares the Lord. Ano raw? May gagawin daw siya. I will do to you. Hallelujah, ha? Amen, ha? Gagawin ko sa'yo. Sino yon? Sino yung gagawin sa'yo? Sino candidate dito, mga kapatid? Sino? I will do to you. Sino yung you? Ano yun? Sabihin mo Sabi, open your mouth wide nga eh. Come on. Galing. Ako yun. Pamilya ko yun. Hallelujah. Sambahan ko yun. Hallelujah. Amen. I will do to you what? The very things. Ang ganda ho na pagkakasabi ng NLT. The very things. I heard. Yung narinig kong alin. Yung sinabi mo. Hallelujah. That is the power of confession. Sabi ni Lord dyan gagawin ko sa iyo kung ano ang maririnig ko sa iyo. Anong lalabas sa bibig mo? Hallelujah. Come on. God works on the basis of our confession. Because what we confess is what we possess. Kai, last na to. Pakisingit mo nga ito. Tayo tayong lahat. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. This is the power of confession. NLT, 2 Corinthians chapter 1 verse 20. And we will finish this and we will declare. Bakit kailangan wag daw tayo mag-doubt? Bakit kailangan yung confession natin laging yes? Kasi for all, come on, sabay sayo, for all, gana, hindi some For all, lahat daw, for all of God's promises. So lahat daw ng pangako ng Diyos na ating daw aagrihan, na ating i-confess, di ba? God works in the basis of our confession. Ama? Gagalaw ang Diyos sa buhay daw natin sa pamagitan ng ating confession. And whatever the Lord heard, what we say, He will do it for us. Amen. Sabi rito, for all God's promises have been fulfilled in Christ. At ang sagot daw natin with a resounding, hallelujah. Alam niyo resounding? Dumadagundong yan. Ano ang dumadagundong daw? Resounding what? Yes. Hindi yung dumadagundong. Yes. Ang dumadagundong na yes. Yes! Come on! Yes! Saan daw tayo mag-yes? Sa pangako ni Lord. Amen? Yung mga nagno-no-no, walang tatanggapin yon. Tanda mo to, ang nag-yes sa pangako ni Lord. Hallelujah. All promises with a resounding? Yes! Hallelujah. And through Christ our dapat dumadagundong yan. So, yes and amen lang dapat Dapat ibigay mo yung yes mong yan. Amen! Alam mo, yan ang nga lang ibibigay mo kay Lord. Yung pagtatanim dito, dapat niyeyesan mo yan. Hindi ka na nga nagtatanim, hindi ka pa makapag-yes dyan. Ano pa meron sa'yo? Galit ka sa yes? Si Lord may gusto niyan. Sabi, yes, and through Christ our amen, which means yes. Hallelujah. Kaya pag nag-amen ka sa lahat ng mga deklarasyon dito, lahat ng mga binasabi po natin, mga pangako ng Panginoon, mag-yes ka lang, mangyayari siya. Because sabi ni Lord, Numbers 14:28, ano raw? The very things I heard you say, I will do it for you. Kung anong lalabas sa bibig mo. Ito pa maganda, pag nag-yes ka, ito ang ganda. Ascends. Ano yung ascends? Paakyat yan amen? So yung amen mo wala lalong naririnig ni Lord kasi resounding? Yes! Di umaakyat kay Lord dyan. Hallelujah. Yung yes mo pala may power. Umaakyat. Hallelujah. Lord, yung pumapalakpak, pagpalain mo. Hallelujah.
A sense for God's glory. Saan ka nakakita? Yes and amen. Tapos, yung mag-yes ka, narinig agad ni Lord. Kasi bakit? Hindi naman descends eh. Hindi nakalagay descends. So, ang amen mo, powerful. Kasi nakakakyat kay Lord. Mabuting samyo. Hallelujah. Amen. Saan ang galing yan? Balikan mo ang verse 18. Kay, verse 18 muna tayo. Tignan natin yung context niyan, ha? Bakit sinabi yan? Sabi, as surely as God is faithful. Our God is faithful. Amen. My word to you does not waver. Sabi ni Paul, ako mismo, hindi nagwe-waver sinasabi ko. Alam nyo yun maganda sa mga lingkod ng Diyos eh. Yung mga lingkod ng Diyos mismo, hindi nagdududa sa salita ng Panginoon. Kaya ako mismo dapat unang maniwala. Ang Diyos nagpapala. Amen. Sabi, my word to you, si Paul nagsasabi ito eh, my word to you does not waver between yes and no. Yes lang yan. And verse 19, ito pinagkunan niyan. Bakit? For Jesus Christ, the Son of God, does not waver between yes and no. Hindi nagwe-waver. Dapat isa lang, yes lang. He is the one whom Silas, pinipreach si Silas, pinipreach si Timothy, lahat yan, son of faith ni Paul. Ako rin mismo, as a father of faith to them, nagpipreach sa inyo, sabi ni Paul. And as God's ultimate yes. Ulit, ha? As God's ultimate yes, He always, ano raw? Does what He says. Gagawin niya sa iyo kung ano ang dapat gawin. Kung ano ang lalabas mo. Because God works on the basis of your confession. Come on, come on, come on. Hallelujah. Let's have a resounding. Woo! Yes, Lord, you are our protector. You are our healer. You are our guide. You are our deliverer. Hallelujah. You are our provider. And you are our financer, Lord. Hallelujah. You are our refuge, our fortress, and our God, in whom confidently we trust unto you. Lord, tanggapin po namin kung ano ang narinig mo sa amin, Panginoon. Ikaw ang nagpapala, ikaw ang nagtataas, ikaw ang nag-iingat po sa amin. Tinatanggap namin lahat ng mga pangako mong ito. In Jesus' name. And let's have a resounding Amen. Hallelujah. God bless us.